Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay kasama si Isabela sa mga nakatagong sulok ng Antipolo? Sa bawat hakbang niya, may bumubulong na misteryo at mga diwatang nag-aabang sa dilim, handang iligaw ang kanyang landas. Huwag palampasin ang kwento ng pagtuklas niya sa mga lihim na bumabalot sa mga sinaunang alamat, kung saan ang bawat simbolo at sugat ay may kahulugang nakatago. Maghanda na sa isang gabing puno ng bulong at hiwaga at tuklasin kung paano haharapin ni Isabela ang mga hamon na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa isang tahimik na sulok ng aklatang May ng Universidad ng Pilipinas, abala si Isabela sa pagbabasa ng mga lumang libro at manuskrito. Bawat pahinay puno ng misteryo at kaalaman tungkol sa mga diwata na tila bumubulong ng mga sinaunang sekreto. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa bawat salitang naglalarawan sa mahiwagang nilalang ng kanyang bayang Sinilangan, Antipolo. Bumalik si Isabela sa Antipolo at naglakad sa mga pamilyar na kalye. Tinatamasa ang simoy ng hangin at ang tanawin ng mga luntiang bundok. Ang bawat hakbang ay parang pagbabalik tanaw sa kanyang masayang kabataan. Ang mga daan at tanawin ay tila ba nagtatago ng mga lihim na handa niyang tuklasin. Sa isang maliit na tindahan ng kakanin, nakipagkwentuhan si Isabela kay Ate Liza. Habang kumakain ng suman, nagbigay si Ate Liza ng mga pahiwatig tungkol sa mga diwata. May mga kwento-kwento, sabi niya, pero minsan hindi mo alam kung alin ang totoo sa hindi. Sa isang masikip na kubo, umupo si Isabela kasama si Mang Renato na nagbabahagi ng kanyang karanasan habang nanginginig ang kanyang mga kamay na hawak ang tasa ng salabat. Bata pa ako nung huli kong nakita ang masamang diwata, ani Mang Renato. Pero hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang lamig ng kanyang hininga. Ang kwento ni Mang Renato ay nagdulot ng kilabot sa bawat salitang binibitawan niya. Habang lumalalim ang gabi, may isang katanungan na hindi maalis sa isip ni Isabela. Ano nga ba ang tunay na mukha ng mga diwata sa Antipolo? Ang tanong na ito ang magiging simula ng isang nakakakilabot na paglalakbay. Sa madaling araw, nang ang buong bayan ay natutulog pa, sinimulan ni Isabela ang kanyang paglalakbay patungo sa lumang landas na balot ng hamog at katahimikan. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang bawat yabag niya ay tila nagpapalakas ng tibok ng kanyang puso. Habang binabaybay ang landas, napansin ni Isabela ang mga kakaibang palatandaan sa mga puno at bato na tila nagtuturo sa isang direksyon. Para bang may gusto silang sabihin, bulong ni Isabela sa sarili, habang dahan-dahang sinusundan ang mga palatandaan. Biglang sumulpot si Malakas mula sa likod ng isang malaking puno. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit habang hinahabol si Isabela. "Tumakbo ka, Isabela!" Sigaw ng kanyang isip habang pilit niyang iniwasan ang mga sanga at ugat na humaharang sa kanyang daan. Sa isang ilog, nakatayo si Maganda. Ang kanyang kagandahan ay tila isang bitag na nag-aakit kay Isabela na lumapit, ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga ngiti. "Huwag kang paloloko," paalala ni Isabela sa sarili, habang pinipigilan ang sariling mahulog sa hipnotismo ng diwata. Sa isang kagubatan na puno ng mga bulong at huni ng mga ibon, si Likha ay naglaro ng isipan ni Isabela, nagpapakita ng mga ilusyon na nagpapalito sa kanyang mga hakbang. "Ano ba to? Parang maze," aniya, habang pilit niyang hinahanap ang tamang landas palabas. Ang bawat hakbang ni Isabela ay tila nagdadala sa kanya sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, kung saan ang liwanag ay unti-unting naglalaho. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa dilim na iyon? Sa gitna ng madilim na kagubatan, tanging ang liwanag ng buwan ang saksi sa pakikipagtagisan ni Isabela sa mga diwata. Gamit ang kanyang talino,
Naghanap siya ng paraan para makatakas sa mapanlinlang na mga nilalang. Kailangan kong maging matalino, hindi ako pwedeng magpatalo. Bulong niya sa sarili habang mabilis na nag-iisip ng estratehiya. Habang tumatakbo siya palayo, ramdam ni Isabela ang hapdi ng mga sugat sa kanyang mga braso at binti. Ang kanyang damit ay sira-sira at basang-basa sa pawis at dugo. "Tulungan niyo po ako," sigaw niya, umaasang may makarinig sa kanya sa gitna ng kawalan. Nang sa wakas ay natagpuan siya ng mga lokal na tao malapit sa isang batis. Wala na siyang malay at halos hindi na siya makilala dahil sa kanyang kalagayan. Dali-dali siyang dinala sa ospital ng Antipolo, kung saan sinalubong siya ng mga nag-aalalang mukha ni Nurse Joy at Dr. Santos. Sa loob ng puting kwarto ng ospital, maingat na nilinis ni Nurse Joy ang mga sugat ni Isabela. "Anong nangyari sa'yo?" tanong niya habang dahan-dahang hinahaplos ang mga sugat. Samantala, si Dr. Santos ay nakatitig sa mga kakaibang simbolo sa balat ni Isabela. Hindi maipinta ang pagtataka sa kanyang mukha. "Hindi ko ito maintindihan," aniya habang pinag-aaralan ang mga simbolong tila may sariling buhay. Habang lumalalim ang gabi, isang bagong misteryo ang naghihintay na malantad. Sa isang tahimik na umaga, habang ang sinag ng araw ay unti-unting pumapasok sa bintana ng ospital, dumating si Mang Renato dala ang mga lumang libro at pahina ng mga alamat. "May kailangan kang malaman, Isabela," sambit niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Habang pinagmamasdan ni Mang Renato ang mga sugat, napansin niya ang mga simbolong katulad ng nasa kanyang mga lumang libro. Ito ay mga tanda ng mga diwata, mahinang sabi niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang mga simbolo. Kahit pa mahina, si Isabela ay nakinig ng may pagtataka sa mga paliwanag ni Mang Renato. "Ano ang ibig sabihin nitong mga simbolong ito?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at kuryosidad. Ang kwento ng nakaraan ay unti-unting naglalantad, at sa bawat pahina na binubuklat, isang bagong katotohanan ang naghihintay na matuklasan. Nakatayo si Isabela sa pintuan ng kanyang silid sa Antipolo, dahan-dahang huminga bago pumasok. Ang kwarto, na puno ng mga alaala ng kanyang kabataan, ay ngayon ay tila isang museo ng kanyang nakakatakot na pakikipagsapalaran. Sa mesa, may mga dahon na kakaiba ang hugis, parang mga diwata na sumasayaw sa hangin. At sa sahig, ang mga mumo ng pandesal na minsan niyang ginamit bilang proteksyon laban sa masamang diwata ay kalat-kalat pa rin. Ang mga ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga karanasan na tila ba'y kahapon lang nangyari. Humarap siya sa kanyang lumang typewriter, marahang naupo at pinagmasdan ang blankong papel na nakasalang. Ang bawat letra na kanyang tinipa ay parang paghakbang sa isang landas na puno ng misteryo at aral. Sinimulan niyang ilatag ang unang kabanata ng kanyang libro, isang personal na salaysay ng kanyang pakikipagsapalaran sa mundo ng mga diwata. Isang gabi, habang ang katahimikan ay bumabalot sa kanyang tahanan, tumayo si Isabela sa kanyang balkonahe. Ang simoy ng hangin ay dala ang mga pabulong na tinig, na tila mga diwata na kausap siya. Taimtim niyang pinakikinggan, umaasang makakakuha ng bagong inspirasyon o marahil ay isang mensahe mula sa kanila. Sa kanyang pagtanda, hindi siya tumigil sa paglalakbay sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Bit-bit ang kanyang libro. Ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan at kaalaman tungkol sa mga diwata, sa pag-asang mabigyan ng linaw ang kanilang mga kwento. Umaasa si Isabela na sa bawat pagbabahagi niya ng kanyang kwento ay hindi lang siya nagbibigay kaalaman, kundi nagdadala rin ng kapayapaan sa mga diwatang patuloy na bumubulong sa kanyang mga gabi. Ang bawat pahina na kanyang nasusulat ay isang hakbang palapit sa resolusyon ng isang matagal ng misteryo.
Ngunit may isa pang kabanata ang naghihintay na maikwento. At ang mga susunod na pangyayari ay tiyak na magdadala ng bagong takot at pagtataka sa puso ng bawat mambabasa. Sa huli, natutunan ni Isabela na ang daigdig ng mga diwata ay puno ng hiwaga at panganib. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyo. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At tandaan, sa susunod na maglakbay ka, baka may diwatang nagmamasid. Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod nilang istorya. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata ng ating mga nakakatakot na pakikipagsapalaran